Nagkaharap na nga ang ating bida at ang kawangis nitong mountain guard, patawa naman na napasabi rito ang nilalang na nakikita niya raw ito at kung hindi ba raw ito nagpapanggap ang mountain guard na ito ay si Gu Xuanchen dahil raw sa kamukha ito ng ating bida, napasabi na lang rito si Gu Xuanchen na maganda raw ito, at hindi niya raw naakalain na may mga bagay raw na ganito katanga ngayon, at kumpara raw siya sa mountain guard na ito. Ay sa palagay ba raw nito ay karapat-dapat ito sabay din ang ating bida nagpakawala ng malakas na atake habang galit na galit ito. Sa atake naman ni Gu Xuanchen ay sinabayan naman ito ng mountain guard kaya nagsalpukan na ang kanilang atake. Kaya nagulat na lang rito ang ating bida at napatanong na lang ito rito. Kasabay din na nagkaroon doon ng pagsabog dahil sa atake nila Gu Xuanchen at kitang-kita naman ito mula sa labas kaya nasabi na lang ng mga disipolo na kung may mali ba raw sa bundok na yun at malinaw raw na nasa loob ito ng barrier at kung bakit raw ganito ito kalakas ang pagsabog doon at paglindol sinang-ayunan naman ito ng kasamahan niya at maaari raw na dahil ito sa hindi na kinakayapa ng bundok ang barrier ng kanilang mga ninuno at kahit raw na ang mga ito ay binabantayan ng Mountain Guard Divine Soldier. Sabi pa ng isa na ano na raw ang nangyayari dagdag pa ng disipolo ito na ang limitasyon raw ng oras ng pagsubok ay 1 oras na lang at kapag nawala raw ang phantom light ay ang ibig sabihin nito ay dumating na ang oras na natapos na ang pagsubok at ang mga nagpapakita ng pagtitiyaga ay makakakuha raw ito ng gantimpala. Ngunit nagtaka na lang siya dahil matagal na raw nagsimula ang pagsubok pero bakit raw ganito na lamang ang ilaw ng token at wala man lang pagbabago? Kaya nasabi na lang ng isang disipolo na kung ibig sabihin ba raw ng kasalukuyang sitwasyon na ito at dinugtungan naman ito ng kanyang kasama na kung ito ba raw ay walang limitasyon ng oras at buhay man o kamatayan. Nagsaad naman ang babaeng disipolo na 1 oras na raw ang lumipas at ang anino ng Divine Token raw ay hindi pa rin nagbago kaya natatakot raw siya na si Gu Xuanchen ay nasa malaking panganib na ito nagsalita rin ang isang hangal na sino raw ang gumawa sa ating bida upang maging ganito raw ito kayabang at kung inakala ba raw ni Gu Xuanchen na ito ay invincible matapos nitong patayin si Huang Shi. May dumating naman doon na disipolo at sabay din itong nagtanong na kung ano ba raw ang sinasabi nito. Dagdag pa niya na narinig niya raw na may naglalakas loob na hamunin ang mountain guard ng 9 Hells True Water si Fang Chanjian isang disipolo ng Wushen Peak at nasa peak stage of spiritual transformation realm na ito. Sa tanong naman ni Fang Chanjian ay sinagot naman ito ng disipolo na ang humamon raw ay si Gu Xuanchen ngunit halos 1 oras na raw ito naruroon at ang anino ng Divine Token raw ay hindi pa rin normal kaya natatakot raw siya na baka mayroong nangyari na rito. Tumugon naman rito si Fang Chanjian na ito pala raw ay ang nagtataglay ng heaven level skill at kung ito raw ay totoo na may masamang nangyari rito ay ito ay nakakalungkot. Sa isip naman ni Fang Chanjian na karma raw ito ng ating bida at hindi lamang raw nasira ni Gu Xuanchen ang mabuting gawa o plano ng kanyang Master Kilian kung kundi narinig niya din na gusto ng kanyang junior sister Xiao ang ating bida. Nagsaad ang mga disipolo na ano raw plus inhenyo si Gu Xuanchen nagsalita rin ang isa na si Fang Chanjian raw ay isang tunay na henyo at kung hindi raw ito nagpapakita ng pagiging mapagkumbaba ay marahil raw na ang kanyang senior Fang Chanjian ay nasa top 3 na ito ng Tianyuan ranking at nagpasalamat naman rito si Fang Chanjian. Biglang dumating naman doon si Xiao kaya napasabi naman rito ang disipolo na ang kanyang sister Xiao raw ay nandito. Kaya nilapitan na ito ni Fang Chanjian at sabay din itong nagtanong na kung manunood ba raw si Xiao ng palabas. Sinagot naman ito ni Xiao na may kaibigan raw siya na pumunta rito para hamunin ang Mountain Guard ngayon kaya siya raw ay nagpunta rin rito para magmasid. Nagsaad naman rito si Fang Chanjian na kung ang kanyang junior sister Xiao ba raw ay kung nag-aalala ba raw ito sa kay Gu Xuanchen at ang sitwasyon raw ay hindi maganda at kailangan raw ni Xiao na maging handa sa loob habang sa isip naman niya na noong nakaraan raw nang sumali siya sa trial ay si Xiao raw ay marami itong dahilan para lang di ito makadalo sa kanyang trial. Nagsalita naman rito si Xiao na narinig niya raw ito pero kahit na ang kasalukuyang sitwasyon raw ay medyo hindi pangkaraniwan ay hindi ito makapagpapatunay na tiyak na nakaranas ng aksidente si Gu Xuanchen.
Kaya nasabi na lang ng mga disipolo sa likuran nila na ang kanilang senior sister si Yao raw ay talagang lubos na nagtitiwala sa kay Gu Xuanchen, kaya mukhang totoo pala raw ang mga chismis na talagang gusto ni si Yao si Gu Xuanchen at narinig naman ito ni Fang Chanjian. Kaya ito'y nainas na lang at hindi ito nakapagsalita. Nagsaad naman si Fang Chanjian na medyo raw interesado raw siya sa kay Gu Xuanchen na ito at kung makakalabas raw ito ng buhay at paggaling ng mga sugat raw nito ay pagkatapos ay magkakaroon raw sila ng isang magandang laban. Nagsalita naman rito si Xiao na pupunta raw si Fang Chanjian sa Southern Territory God Conference, kaya kung bakit raw nito ginugugol ang oras nito dito. Sinagot naman ito ni Fang Chanjian na hindi raw ito problema at hindi naman raw ito gaano katagal at ngayon raw ay pagkakataon na niya na makita kung ano ang kakayahan at lakas ni Gu Xuanchen. Punta naman tayo sa ating bida. Sa kanilang laban naman ng Mountain Guard ay biglang napunta naman si Gu Xuanchen sa loob ng Heavenly Secret Map of the Star, kaya napasabi na rito ang ating bida na kanina raw ay akala niya ay haharapin niya na ang Mountain Guard, kaya bakit raw siya nakarating sa Heavenly Secret Map of the Star na ito. At ang lahat raw ng bagay na nasa Heavenly Secret Map of the Star ay bigla na lang nawala muli. At ang eksena raw na ito ay katulad ng nangyari noong na-absorb niya ang Nine Nether Skyfire. Kaya napaisip na rito si Gu Xuanchen na maari raw na ang Heavenly Secret Map of the Star ay sinusubukan nito na ma-absorb ang Mountain Guard ng Divine Soldier. Bigla naman nagpakita ang Mountain Guard Divine Soldier habang ito'y nakaluhod sa harapan ng ating bida. Dahil doon nasabi na lang rito ni Gu Xuanchen na hindi raw siya nagkamali, tama raw ang kanyang naisip. At ang Mountain Guard ng magic weapon raw ay nilikha ng isang formation master na nag-uukit ng mga formation dito upang magbigay ng kapangyarihan, kasabay raw nito ay ang kakaibang pamamaraan ng spiritualization ng Supreme God Realm ay ginamit upang bigyan ang artifact ng isang simpleng karunungan. Ngunit gaano man ito kalawak ay ang pagkakapareho ng artifact sa isang tao ay hindi ito tao sa huli, katulad ng Nine Nether Skyfire raw ay ang Mountain Guarding Divine Weapon na ito ay walang ibang kahulugan kundi isang patay na bagay na makapagbibigay ng kapangyarihan sa loob ng Heavenly Secret Map of the Star. Sa ganitong kaso raw ay hindi na ito katakataka na ito ay naabsorb ng Heavenly Secret Map of the Star, gayunpaman raw ay interesado siya sa mga susunod na pagbabago nito. Bigla naman lumitaw ang Heavenly Rune, kaya inatake na ito ng Mountain Guard, at nagpatuloy lang ito sa pag-atake. Bigla naman naglabas ng Golden Scripture ang Heavenly Rune. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na bigla na lang raw lumitaw ang Heavenly Rune. At ang mga runes raw na ito ay patuloy na nagbabago sa iba't ibang kombinasyon na parang sinusubukan nilang buksan ang ilang misteryosong lihim ng heaven. Kasabay na nagkaroon na naman ang ating bida ng pag-unawa, kaya nadagdagan na lang ang kanyang lakas. At sabay din itong nagpalabas ng Dharma Body at malakas na aura habang ito'y pinalilibutan ng Golden Scripture. Punta naman tayo sa labas kung saan si Xiao. At napaisip na lang ito na isang oras na raw ang lumipas, kaya bakit raw na hindi pa lumalabas si Young Master Gu. Nagsalita naman rito si Fang Chanjian na malapit na raw matapos ang oras at hindi niya raw alam kung makakalabas pa raw si Gu Xuanchen. Kaya nagsaad na rito si Xiao na hahanapin niya raw si Peak Master Niu. Nandoon na nga si Peak Master Niu Wentian at nasa peak stage of Soul Control Realm na ito, at nagsaad ito na narinig niya raw na may ilang disipulo pa raw na hindi pa lumalabas doon. Sinagot naman ito ni Xiao na ang Alchemy Peak disciple raw na si Gu Xuanchen ay hindi pa lumalabas. Tumugon naman rito si Peak Master Niu Wentian na simula raw nang itinayo ng mga ninuno nila ang barrier ay hindi pa raw ito nangyari kailanman. At kung may problema raw sa pagpapatakbo ng formation sa loob ay magiging kakilakilabot ito, ngunit buti na lang raw iniwan pa rin ng kanilang mga ninuno ang formation activation disc na ito, kasabay din na ginamit na ni Peak Master Niu Wentian ang formation activation disc at nagsabi ito na tulungan raw siya nila para buksan ang barrier at sinang-ayunan naman ito ng mga disipolo. Habang si Gu Xuanchen naman ay kakalabas lang sa Heavenly Secret Map of the Star. Kaya napasabi na rito ang nilalang na unfair raw ang mundong ito dahil ang soul power ng ating bida ay talagang kahanga-hanga na at lalo pang lumakas matapos itong makalabas sa Heavenly Secret Map of the Star.
Nagsalita naman rito ang ating bida na kanina raw ay sa Heavenly Secret Map of the Star ay tila nagbago ang kanyang Dharma body at kung hindi raw limitado ang oras at kailangan niya pang makamit ang 9 nether true water kaya kailangan niya raw itong maintindihan muli. Kaya nagprotesta na lang rito ang nilalang dahil sa mabilis na paglakas ng ating bida, biglang may umilo naman sa puno. Napansin naman ito ni Gu Xuanchen. Kaya tiningnan niya na ito. Kasabay din na inatake niya na ito, kaya nagkapiraso-piraso na lang ang puno doon. Sabay din sa paglabas ng isang bote. Nagsalita naman rito ang nilalang na ang walang hanggang hininga ng kapangyarihan ng heaven ay tila raw ito ang 9 hells true water. Nagsaad rin si Gu Xuanchen na pagkatapos mawala raw ang mountain guarding divine soldier ay lumitaw ang 9 hells true water nang walang anumang dahilan kaya naiwasan niya raw ang napakaraming hirap. Biglang may napansin naman rito ang ating bida kaya napalingon na ito rito. At sila Pickmaster ni Yuan-Tian pala ito. Sinabihan naman ni Xiao si Gu Xuanchen na nandito raw ito at matagal raw ito na hindi lumabas at buti na lang raw ay okay ang ating bida. Nagtanong naman si Pickmaster ni Yuan-Tian na kung saan na raw ang Mountain Guardian Soldier at matagal na raw silang naglalakbay kaya dapat raw na kanina pa lumabas na ang mga Mountain Guard. Nagsalita naman si Fang Chanjian na sa palagay niya raw dahil hindi nagpakita ang mga Mountain Guard ay nakakuha si Gu Xuanchen ng malaking pakinabang ng walang gastos o walang ginawa. Nagalit naman rito si Xiao kaya sinabihan niya na si Fang Chanjian na kung nanghuhusga ba raw ito. Sinagot naman ito ni Fang Chanjian na hindi raw siya nagiging mapanghusga pero maaari ba raw talagang nag-iisa si Gu Xuanchen na nagtagumpay laban sa Mountain Guardian Divine Soldier na itinayo ng kanilang mga ninuno kahit raw na mayroon ang ating bida na ganitong kakayahan ay dapat may mga labi ng Divine Soldier dito. Sa isip-isip naman niya na walang kwenta raw si Gu Xuanchen at nakakita lang raw ito ng malaking pakinabang at marahil raw hindi nito naiintindihan ang heaven level skill kaya ibinigay niya ito sa Tianyuan Pavilion samantalang ang mga brothers niya at si Huang Shi mula sa Luoyang City ay siguro raw hindi sila competent at hindi nila kayang talunin si Gu Xuanchen. Dagdag pa sa kanyang isip na si Gu Xuanchen raw ay isang papel na tigre lamang at sisirain niya raw ang reputasyon ng ating bida ngayon mismo sa harap ng kanyang junior sister Xiao. Sa kanyang gagawin raw ay makukuha niya ang pansin ni Xiao. Sabay din na nagsaad si Fang Chanjian sa kay Pickmaster ni Yuan-Tian na ayon raw sa mga alituntunin ng 3 Divine Picks ay dapat makapasa sa isang oras na pagsubok ng Mountain Guardian Divine Soldier at pagkatapos doon lamang raw sila makakakuha ng mga resources o gantimpala at ito raw ang itinakda ng kanilang mga ninuno sinang-ayunan naman ito ni Pickmaster ni Yuan-Tian. Kaya nagsalita na ito na si Gu Xuanchen raw ang nakakuha ng 9 hells true water ay pagkatapos ay papalitan niya raw ang Mountain Guardian Divine Soldier para subukan niya raw muli ang lakas ng ating bida at kung makakapasa raw ito sa kanyang pagsubok ay makakapasa raw ito sa lahat. Di naman rito nagsalita si Gu Xuanchen sa kahangalan ni Fang Chanjian. Nakisali naman rito si Xiao at nagsaad ito na wala raw itong kinalaman sa martial pick ni Fang Chanjian at mukhang sobrang nakikialam raw ito. Nagsabi naman rito ang ating bida na wala raw itong problema at sabay din itong napangiti na lang, kaya pinagpawisan na lang rito si Xiao. At nagpunta na nga si Gu Xuanchen sa kay Fang Chanjian at sinabihan niya ito na kahit raw na mayroong siyam na buhay si Fang Chanjian ay hindi raw siya nito mapipigilan sa pagkuha niya sa kanyang gusto. Ngunit hindi pa raw siya nagsasawa kaya maglaro raw sila ni Fang Chanjian. At nasa labas na nga ang dalawa ng 3 Divine Pick boundary para maglaban. Kaya nagsalita na rito ang mga disipolo na nang marinig raw niya na hindi dumating ang Mountain Guards ay minungkahi raw ng kanyang senior brother Chanjian na personal na magdaos ng karagdagang pagsubok at kung bakit na si Gu Xuanchen lang nandoon sa loob ng matagal at okay pa rin kaya nagtataka raw siya kung paano ni Gu Xuanchen nagagawa ang maging mayabang pa rin kapag nakasalubong nito ang kanyang senior brother Fang Chanjian. Habang turo-turo ni Fang Chanjian ang ating bida ay nagsalita ito na dahil nandito raw siya para subukan niya raw si Gu Xuanchen sa ngalan ng Guardian Divine Soldier ay syempre raw gagawin niya raw ang kanyang pinakamahusay, at kung natatakot raw ang ating bida ngayon ay hindi pa raw huli para aminin nito ang pagkatalo at humingi ng awa.
Di naman ito pinatulan ni Gu Xuanchen bagkus sinabihan lang niya si Fang Chanjian na masyadong mga walang kwentang salita lang raw ang sinasabi nito kaya simulan na raw nila ang laban, kaya nagsaad na si Fang Chanjian na manood raw ng mabuti ang lahat sa kanyang pagsubok na inihanda sa ating bida. Sabay din itong sumugod na sa kay Gu Xuanchen at nagsaad na kung mayroong mapinsala raw sa kanilang dalawa ay siya raw ang magiging responsable sa mga kahihinatnan. Nagsalita naman rito ang disipolo na ang gamit raw ng kanyang senior Fang Chanjian ay ito raw ang 13 Style of Wind and Cloud at ito raw ay isa sa mga kakaibang kasanayan ng sekta na binanggit sa libro. Nagsalita rin ang isa na kung hindi ba raw ito isang kalokohan lang at nakaharap din ng kanyang senior brother Chanjian ang Mountain Guards at sa huli ay nanalo raw ito ng skill book na ito na ginagamit ngayon ni Fang Chanjian. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sabi pa niya na naririnig niya rin na binigyan raw si Fang Chanjian ni Pitmaster Killian kung ng isang 8-star wind chasing sword bilang gantimpala sa tagumpay na yon. Pinatahimik naman sila ng kanilang senior brother at masusing manood lang raw sila at hindi raw madalas na makakita sila ng pagkakataon na mapanood ang Wind Cloud 13 Styles at nagsabi rin si Pitmaster Niu Wentian na talagang henyo raw si Fang Chanjian. Habang si Xiao naman ay napaisip na lang ito na hindi niya raw inaasahan na napakalakas pala ni Fang Chanjian sa pagmaster nito ng 13 Style of Wind and Cloud at naabot rin raw ni Fang Chanjian ang teknik na ito sa napakataas na antas. Habang papasugod si Fang Chanjian sa ating bida ay nagsalita ito na gusto ba raw ni Gu Xuanchen na makipaglaban sa kanya nang hindi ginagamit ang Dharma body nito kaya mataas raw ang kaiabangan ng ating bida. Dagdag pa niya na si Gu Xuanchen raw ngayon ay nasa loob na ito ng kanyang kulungan kaya pipinuhin niya raw ito at gagawin raw niya itong mga piraso para raw makita ng kanyang junior sister Xiao ito. Tumugon naman rito ang ating bida na kung ito lang ba raw ang pinagmamalaki ni Fang Chanjian, ay ito raw ay napakahina kasabay din na winasak na ni Gu Xuanchen ang pag-atake ni Fang Chanjian ng walang kahirap-hirap. Kaya nagulat na lang sila sa kanilang hindi inaasahan na kanilang nasasaksihan, kaya napaatras na rito si Fang Chanjian, at napaisip na lang ito na hindi raw ito maganda. Napasabi naman rito ang isang disipolo na ano raw ang nangyayari dito at ang 13 Style of Wind and Cloud raw ng kanyang senior brother Chanjian ay kung mahina ba raw talaga ito at si Pitmaster Niu Wentian ay gulat na gulat peren at hindi pa ito makapaniwala habang si Xiao naman ay napasabi ito na ito raw ang kanyang inaasahan sa kay Young Master Gu. Sa isip-isip naman ni Fang Chanjian na nakakahiya raw talaga ito at napahiya raw siya sa harap ng kanyang junior sister Xiao at ng iba pang mga junior brothers at sisters niya dahil raw sa kay Gu Xuanchen. Nagsaad naman ang isang disipolo na siguro raw ay ang kanilang senior brother Chanjian ay parang nagpipigil lang raw ito dahil sa awa at tumugon naman ang isa na si Fang Chanjian raw ay isa sa mga henyo ng kanilang Tianyuan Pavilion. Nagsalita rin ang isa na may punto raw ang kasamahan niya dahil si Gu Xuanchen raw ay junior brother ng kanilang senior sister Xiao nila kaya siguro naman raw ay mahal din ng kanilang senior brother Tianjian ang ating bida kaya nagpipigil raw si Fang Chanjian. Kaya sinakyan naman ni Fang Chanjian ang mga maling akala ng kanyang mga junior brother at nagsalita na ito na kanina lang raw ay gusto lang raw niya na subukan ang kakayahan ng ating bida pero mula ngayon raw ay magseseryoso na raw siya ngayon. Kasabay din na ginamit niya na ang kanyang Dharma body, kaya nagulat na rito ang mga junior brother nito at napasabi na lang sila na ginamit na raw ng kanilang senior brother Fang Chanjian ang Dharma body nito. Habang si Xiao naman ay nag-alala na lang ito sa kalagayan ngayon ni Gu Xuanchen. Sa isip naman rito ni Fang Chanjian na ngayon raw ay talagang mamamatay na raw si Gu Xuanchen at sabay din itong palihim na napatawa. Nagsaad naman rito ang ating bida na kung ito na ba raw ang trump card nito sabay din itong sumugod na at ginamit niya na ang kanyang 9 Nether Skyfire. At nagsalpukan na nga ang kanilang atake at tumugon naman rito si Fang Chanjian na sa tingin niya raw ay sumugod raw si Gu Xuanchen para mamatay. Ngunit di naman kinaya ng Dharma body ni Fang Chanjian ang lakas ng 9 Nether Skyfire ng ating bida kaya ito'y napaatras na lang. Kaya nagulat at napatanong na lang rito si Fang Chanjian.
Pati na rin ang mga disipolo ay napasabi na ito ba raw talaga ang Nine Nether Skyfire, ngunit paano raw ito nagawa o magamit ni Gu Xuanchen na isang bagong disipulo lamang na nasa sekta lamang ng kalahating buwan, dagdag pa ng isang disipolo na ang senior brother Chanjian raw niya ay isang henyo, kung kaya raw ng ating bida na talunin ang kanyang senior brother Chanjian ay si Gu Xuanchen raw ay ang magiging isang henyo sa mga henyo, at hindi na raw nakakagulat na kaya raw ng ating bida na ma-refine ang Nine Nether Skyfire. Sa isip naman ni Xiao na ang Nine Nether Skyfire raw ay isang Skyfire na nakondense mula sa essence ng Underworld, at kahit may mas malakas na kapangyarihang pumipigil sa kaluluwa kaysa sa iba pang mga Skyfire. Ngunit kung ang kalaban raw ay sapat na malakas ay kaya niyang pilitin ang sarili niyang makalabas sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya gamit ang puwersa, ngunit ngayon raw ay halatang nagsisimulang mawala ng lakas ang kanyang senior brother Fang Chanjian. Habang si Fang Chanjian naman ay napamura na lang ito sa kanyang isip at gusto raw niya na gamitin ang kanyang Dharma Body para gawing abo si Gu Xuanchen, pero na-trap raw siya nito. Dagdag pa ni Fang Chanjian sa kanyang isip na kung magpapabiye raw siya ngayon ay maaaring masasayang raw ang maraming taon na pagsasanay niya sa Heaven Suppressing Art para sa Southern Region Divine Association, kaya kailangan niya raw na paangatin ang kanyang realm. Kung hindi raw siya mag-breakthrough ay mapupunta raw siya sa wala, pati na rin ang kanyang mga pagsisikap. Ngunit kapag raw nasira ang kanyang Dharma Body ay ang mga kahihinatnan ay magiging mapangwasak raw. Kaya nagsimula na si Fang Chanjian na humigop ng spiritual energy. Kaya napatanong na ang kanyang mga junior brother kung mag-breakthrough na ba raw ang kanilang senior brother Fang Chanjian. Nagsalita rin rito si Peak Master Niu Wentian na kung hindi raw gagamitin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao habang magpapaangat ng realm upang gabayan ang Dharma Body pabalik sa kanyang katawan, ay ang Dharma Body ng Heavenly Sword ay pagpipirisuhin raw ito ng Nine Nether Skyfire ni Gu Xuanchen. At nagpatuloy naman rito si Fang Chanjian na humigop ng maraming spiritual energy, kaya ang Dharma Body nito ay patungo na sa kanya. At napasabi na lang rito si Fang Chanjian na paano raw ng ating bida nagawa ang ganito, at sinira raw nito ang kanyang kapangyarihan at napinsala raw ang kanyang Dharma Body ngayon, kaya papatayin niya raw si Gu Xuanchen at babaklasan niya raw ang mga balat nito at wawasakin niya rin ang mga buto nito, at hindi niya raw ito titigilan hanggang sa maging abo ito. Nagsaad ang isang disipolo na matagal nang nagpapakahirap raw ang kanyang senior brother Fang Chanjian sa loob ng maraming taon para sa Southern Region Divine Conference, ngunit ngayon raw ay hindi lang ito nabigo kundi ang Dharma Body raw nito ay malubhang napinsala pa ni Gu Xuanchen, kaya ang galit raw na ito ay talagang napakalaki. Ngunit nang inag na lang ang buong katawan ng isang disipolo sa kanyang nasaksihan at napasabi na lang ito na tingnan raw nila. Pati na rin si Xiao ay nagulat na lang rito, dahil tinapos na ni Gu Xuanchen ang Dharma Body ni Fang Chanjian. Sabay din na nagsaad ang ating bida rito na isang talunan raw ito na aso at nagmamayabang ng walang kahihiyan, at hindi pa nagtatapos ang atake ng ating bida dahil ito'y tumagos at papunta na ito sa kay Fang Chanjian. Kaya gulat na napasabi na lang rito si Fang Chanjian na sobrang bilis raw ng atake ng ating bida. At tinamaan na nga siya ng pag-atake ni Gu Xuanchen, at natilapon na lang rito si Fang Chanjian at napasigaw na lang ito, kasabay din na binawian na ng buhay si Fang Chanjian, kaya napasabi na ang junior brother nito na talagang pinatay raw ni Gu Xuanchen ang kanilang senior Fang Chanjian. Dahil doon naramdaman naman ito ng master nito na si Kilian kung kaya dali-dali na itong pumunta rito. Kaya sabay din na tiningnan na ni Kilian kung ang disipolo niyang nakahandusay na, kasabay din na tiningnan niya na ang ating bida at nagtanong na kung si Gu Xuanchen ba raw ang pumatay sa kanyang disipolo na si Fang Chanjian. Sinagot naman ito ng ating bida na kung ano naman raw kung siya nga.